Nang huminto ang mga bida para magtanghalian, sinubukan ni Misty na kausapin ang Larvitar na mahiyain pa rin. Bigla silang nakakita ng dalawang malaking tenga sa likod ng isang puno. Isa itong Elekid na kumuha at kumain ng pagkain ni Larvitar. Susubukan sana itong labanan ni Pikachu, pero humarang si Ash, dahilan para makuryente siya ng dalawang Pokemon. Binalingan ni Elekid ang Larvitar at tinapik ito sa likod. Biglang kinuha ng Team Rocket ang dalawang Pokemon, kaya inilabas ni Ash ang kanyang Bayleaf. Gumamit si Bayleaf ng Razor Leaf pero hindi nito naputol ang lambat. Inilabas ni James ang kanyang Weezing at gumamit ng smoke screen para makatakas ang Team Rocket. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil nahuli nila ang dalawang Pokemon. Nilapitan ni James ang Elekid pero kinoryente siya nito na naging sanhi ng pagkahulog ni Elekid at Larvitar at paglaya ng mga ito. Habang nag-aalala ang mga bida na baka tuluyang mawala ng tiwala sa tao ang Larvitar, isang Meganium ang lumapit sa kanila. Dumating ang trainer nito na si Casey at binati ang mga bida. Napansin ni Casey na hindi pa nag-evolve ang Bayleaf ni Ash, pero sinabi ni Ash na wala itong problema sa kanya. Iniisip ni Casey na mas mabilis at malakas ang Meganium, habang ang Bayleaf naman ay para lang sa mga baguhan. May mas mahalagang balita si Casey, naghahanap siya ng Elekid para maging cheerleader ng Electabuzz team. Sinabi ni Ash na nakakita sila nito pero kinuha ng Team Rocket, kaya nadismaya si Casey. Gayunpaman, determinado siyang labanan ang mga ito. Naglakbay sina Elekid at Larvitar at nakahanap ng puno ng mansanas. Ginamit ni Elekid ang kanyang kuryente para mailaglag ang mga mansanas at binigyan ng Larvitar. Masayang kumain si Elekid, kaya ginaya rin ito ni Larvitar. Hinahanap naman ng Team Rocket ang dalawa. Iniisip ni Meowth na gagamitin ng boss ang Elekid para bigyan ng kuryente ang kanyang pang-ahit, habang ang Larvitar naman ay magbibigay sa kanya ng pag-asang makahanap ng mas matitinong miyembro ng Team Rocket. Nakita ni Jessie ang dalawa, kaya muli itong hinuli ng Team Rocket sa lambat. Sinubukan ni Elekid na kuryentehin ang lambat pero nabigo ito. Dahil dito, nag-screech si Larvitar para humingi ng tulong, na narinig naman ng lahat. Nakita ni Ash ang Larvitar kaya kumalma na ito, at gumamit ang Meganium ng Razor Leaf para putulin ang lambat. Nagulat ang Team Rocket nang patalsikin sila ng rapid spin ng Forretress. Nahanap ng mga bida ang lambat pero wala na doon sina Larvitar at Elekid dahil nahulog ang mga ito sa bangin. Samantala, bumagsak naman ang Team Rocket sa isang salesman. Nainsulto ang salesman pero nag-alok siya ng Magikarp. Interesado si James pero naalala niyang ito ang parehong salesman na nagbenta sa kanya ng Magikarp sa SSN. Susubukan sanang tumakas ng salesman pero nahuli siya ni James at hiningan ng refund. Sinabi ng salesman na magbibigay lang siya ng refund kung maibabalik ang produkto, kaya naalala ni James na sinipa niya ang Magikarp sa dagat. Bilang kapalit, nag-alok ang salesman ng Whippinbell na may kakayahang umakit ng anumang Pokemon sa paligid. Nagdebate ang Team Rocket kung sinong Pokemon ang ipapalit. Una nilang naisip si Meowth pero tumanggi ito dahil siya raw ang utak ng operasyon. Sunod nilang naisip si Weezing pero kailangan ito ni James sa pagtakas. Iminungkahi ni Meowth si Wobbuffet pero sinabi ni Jessie na kapaki-pakinabang ang counter-attacks nito. Ayaw din ni Jessie na iwan si Arbok dahil pinalaki niya ito mula pa noong Ekans pa ito. Dahil dito, napagdesisyonan ni na Jessie, Wobbuffet, at Meowth na ang Victreebel ni James ang ipapalit, na lagi namang kinakagat ang ulo ni James. Tumutulang malungkot na si James dahil napamahal na siya rito. Subalit itinuloy pa rin nila ang pag-trade sa Victreebel. Matapos ang palitan, umalis na ang salesman. Malungkot si James habang inaalala ang mga panahong kasama ang kanyang Victreebel. Gumamit ang bagong Whippinbell ng sweet scent, kaya naakit ang Elekid, habang sinusubukan naman itong pigilan ni Larvitar. Sinundan din ni na Pikachu, Meganium, at Togepi ang mabangong amoy. Sinundan ng mga bida ang kanilang mga Pokemon at nahanap sina Elekid at Larvitar. Gayunpaman, nahulog silang lahat sa mga hukay habang kinuha naman ng Team Rocket ang dalawang Pokemon. Ginamit ni Meganium ang Vine Whip para ilabas ang mga bida at si Casey mula sa hukay. Inilabas ni Jessie si Arbok habang inihagis naman ni James si Whippinbell at sinabihang huwag siyang kagatin sa pag-aakalang Victreebel pa rin ito. Inilabas ni Ash si Phanpy. Gumamit si Meganium ng Razor Leaf pero iniwasan ito ni Arbok at sinunggaban si Meganium. Tinakal naman ni Phanpy ang Whippinbell at ibinalik ang Razor Leaf nito. Nag-rollout si Phanpy at tinamaan ang Whippinbell, na gumanti naman gamit ang Vine Whip. Akala ni Meowth ay mas mahusay ito kaysa sa lumang Victreebel, pero biglang nag-evolve ang Whippinbell bilang Victreebel at kinagat si Jessie. Dahil dito, nabitawan ni Jessie ang lambat. Inilabas ni Brock si Forretress para putulin ang lambat. Nainis si Jessie at inutusan si Arbok na atakihin ang Victreebel, na naging sanhi ng pagtalsik nito. Susubukan sanang kunin ni Arbok ang Elekid at Larvitar, pero tinamaan ito ng Razor Leaf.
Pagkatapos ay pinatalsik ang Team Rocket ng solar beam ni Meganium. Samantala, kinagat din ng kanyang bagong Victreebel ang Magikarp salesman kaya sinipa niya ito palayo. Nagkabungguan ang Victreebel ni James at ng salesman. Nagkainlaban ang dalawang Pokemon at magkasamang naglakad sa gitna ng mga bulaklak. Matapos ang lahat, hinamon ni Casey ang Elekid sa isang laban. Susubukan sanang kuryentehin ng Elekid si Meganium, pero umiwas ito at gumanti ng Razor Leaf. Gumamit ang Elekid ng Thunder Punch para kontrahin ang atake. Tinakal ni Meganium ang Elekid at gumamit ng Solar Beam para mapabagsak ito. Inihagis ni Casey ang kanyang Pokeball at matagumpay na nahuli ang Elekid. Medyo nag-alala ang Larvitar, pero kinumbinsi ito ni Casey na magiging masaya si Elekid bilang cheerleader ng Electabuzz squad. Sinabi ni Casey na makakakuha pa siya ng maraming badge dahil kay Elekid. Nang malaman niyang lalaban si Ash sa Johto League, kinantahan niya ito ng isang awit bilang suporta. Tinawagan ng mga bida si Professor Elm at ibinalitang nasa paanan na sila ng Mount Silver. Pinagmamasdan ni Larvitar ang mga trainer na naroon para sa league. Nakita ni Elm na tumaas ang kumpiyansa ni Larvitar at inutusan si Ash na hanapin si Mason sa Pokemon Preservation Center. Nag-logout si Elm habang may isang trainer naman na humamon kay Ash. Siya si Satchel na inilabas ang kanyang Magby habang si Ash naman ay ang kanyang Cyndaquil dahil gusto niyang magsanay sa mga ganitong sitwasyon. Nagsimula ang Magby sa flamethrower pero iniwasan ito ni Cyndaquil at tinamaan ang Magby ng quick attack. Tinamaan ni Cyndaquil ang kalaban ng Swift at gumamit ng flamethrower, pero gumamit din ng parehong atake ang Magby para kontrahin ito. Gayunpaman, nabigo si Cyndaquil, pero naiwasan naman niya ang flamethrower ng Magby. Susubukan sanang mag-tackle ni Cyndaquil, pero gumawa ng mga ilusyon ng Magby gamit ang double team. Sinubukan ni Cyndaquil na pigilan ang mga ilusyon, pero ang totoong Magby ay gumamit ng dynamic punch na tumalo kay Cyndaquil. Inamin ni Satchel na isang malakas at mahusay na sinanay na Pokemon si Cyndaquil. Pinuri ni Ash ang Magby ni Satchel habang plano naman ni Satchel na ipa-evolve ito. Iniisip ni Ash na malakas pa rin ang Magby kahit hindi mag-evolve pero alam ni Satchel na mas marami pang malalakas na Pokemon sa league. Nasisiyahan pa rin si Satchel sa laban at nagpasalamat kay Ash para dito. Nang maglaon, nakita ni Ash na mahusay pa rin si Cyndaquil sa mga defensive strategy pero umaasa siyang sapat na ito para sa league. Nakakita siya ng isang lalaking sinasanay ang kanyang Quilava, ang ebolusyon ng Cyndaquil. Naalala ni Ash ang sinabi ni Satchel tungkol sa mga evolved na Pokemon sa league at napagtantong kailangan pa nilang magsikap. Habang pinapakain ni na Misty at Brock sina Togepi at Larvitar, dumaan si Ash kasama ang kanyang mga Pokemon, determinado para sa isang espesyal na training. Habang nagmamasid ang Team Rocket sa kanilang kaaway, itinuro ni Jessie ang ilang mga trainer na may mga Pokemon para sa league. Kaya naman, nagplano silang hulihin ang lahat ng mga fighting machines na ito. Inutusan ni Ash ang kanyang mga Pokemon na magsanay sa pag-iwas at pagpapalakas ng kanilang atake. Habang hinahangaan ni na Misty at Brock ang determinasyon ni Ash, napansin nilang nawawala ang Larvitar. Nagpagala-gala ang Larvitar at nakatagpo ng isang Voltorb. Nagtipon ng mga trainer sa paligid ng Larvitar dahil iniisip nilang wild Pokemon ito at gusto nilang hulihin, pero dumating sina Misty at Brock. Gayunpaman, ang mga Pokemon, kabilang ang Larvitar, ay nahigop sa makina ng Team Rocket. Iniligtas ni Ash ang Larvitar, habang gumamit naman si Bayleaf ng Vine Whip para itali sa binti si Ash at hindi ito mahigop ng makina. Gumamit si Cyndaquil ng flamethrower, pero hinigop ito ng Team Rocket kasama si Ash, habang nakakapit naman ang Larvitar sa hose. Lumipad palayo ang Team Rocket, habang sinubukan silang sundan ni na Misty, Brock, at Satchel. Samantala, ibinaba ni Meowth ang mga Pokemon sa loob ng truck, habang iniwan naman ni Jessie si Ash sa isang maliit na bahay, na nakatali ng mga lubid. Hinangaan ng Team Rocket ang mga Pokemon na kanilang nahuli at naghandang umalis gamit ang truck. Dumating ang Larvitar at kinagat ang kanilang gulong, at pagkatapos ay naghukay papasok sa maliit na bahay. Walang nahanap sina Brock, Misty, at Satchel, kaya hinala ni Brock ay hindi na nakasakay sa balon ang Team Rocket. Nagulat si James dahil tiningnan naman niya ang mga gulong kanina, pero gusto ni Jessie na maayos agad ang problema. Kinagat ng Larvitar ang lubid kaya nakalaya si Ash. Nilinaw ni Ash na hindi na dapat sumunod ang Larvitar dahil maaari itong malagay sa panganib, pero nagpapasalamat pa rin siya sa pagliligtas nito sa kanya. Pinalitan ni na James at Meowth ang gulong habang dumaan naman sa ilalim ng lupa ang Larvitar at lumapit sa mga Pokemon sa truck. Sa utos ni Ash, gumamit ang Cyndaquil at Magby ng flamethrower para tunawin ang salamin. Sumakay ang Team Rocket sa truck, pero muling kinagat ng Larvitar ang gulong. Kaya naman, muling pinalitan ni na Meowth at James ang gulong. Lumapit si Noctowl kina Misty at Brock at ibinalitang nahanap na nito ang Team Rocket. Nagawang matunaw ni na Magby at Cyndaquil ang salamin.
May isang Quagsire na na-stock kaya itinulak ito ng mga Pokemon palabas. Narinig yun ng Team Rocket at nag-imbestiga. Nakita ni Jessie ang butas sa salamin, pero biglang lumitaw sina Cyndaquil at Magby at gumamit ng flamethrower sa kanya. Nakatakas ang mga Pokemon at nagtipon malapit kay Ash. Nagalit ang Team Rocket dahil ninakaw daw ni Ash ang mga Pokemon na ninakaw nila. Mas nagalit si Ash dahil ang Team Rocket naman ang unang nagnakaw ng mga Pokemon. Inilabas ni Jessie si Arbok para gumamit ng bite at inilabas naman ni James si Weezing para i-tackle si Ash. Gayunpaman, lumitaw si Noctowl at tinakal ang mga Pokemon ng Team Rocket. Gumamit si Arbok ng Poison Sting at si Weezing naman ay Sludge, pero nakansela ang mga atake dahil sa flamethrower ng Magby. Tinakal ni Phanpy sina Arbok at Weezing, habang pinalayas naman sila ni Totodile gamit ang water gun. Inihagis ni Jessie si Arbok para mag-headbutt pero tinamaan si Arbok ng dynamic punch ng Magby. Matapos ang atake, nag-evolve ang Magby bilang Magmar. Susubukan sanang atakihin ni na Arbok at Weezing ang Magmar na gumamit naman ng flamethrower sa kanila. Gumamit si Cyndaquil ng parehong atake at pinatalsik palayo ang Team Rocket. Natuwa ang mga bida na nag-evolve ang Magby habang nagpasalamat naman si Ash sa tulong ng Larvitar at nabawi na ng mga trainer ang kanilang mga Pokemon. Naghiwalay na ng landas ang mga bida at si Satchel na pupunta na sa league habang si Ash naman ay kailangan munang ihatid ang Larvitar. Iniisip ni na Misty at Brock na mahihirapan si Ash na labanan si Satchel pero sinabi ni Ash na lalabanan niya ang kahit sino dahil may tiwala siya sa kanyang mga Pokemon na may kakayahan, lakas ng loob, at puso. Ipinaalam ni Ash sa Larvitar na malapit na sila sa lugar kung saan ito pinanganak.